Naabutan ni Althea si Hubert sa kanyang shop pagdating niya roon kinabukasan. Pinilit niyang maging kalmado sa harap nito. Anong Are you avoiding me? Tanong nito. Umiling siya. Bakit naman kita iiwasan? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Kakausapin sana kita kahapon pagkatapos ng rehearsal, pero umalis ka na agad. Kung hindi pag-iwas yon, anong tawag mo ron? Ano pa bang kailangan nating pag-usapan, Hubert? Malino naman sa iyong may asawa na... Damn it, Althea! Kailangan mo pa bang paulit-ulit na ipamukha sa akin yan? Matagal ko nang alam yon, at wala akong pakialam kahit ilang beses ka pang ikinasal sa lalaking yon. Then, ano pang gusto mo? Anong gusto ko? Ulit nito, sabay lapit sa kanya. Ito. Marahas na kinabig siya nito sa bewang at siniil ng halik sa mga labi. Pilit na itinutulak niya ito palayo, pero sadyang mas malakas ito kaysa sa kanya. Nang bitiwan siya nito ay saka lamang siyang muling nakahinga ng maayos. Matalim ang tinging ipinukol niya rito at walang sabi-sabing sinampal niya ito. Kung ginagawa mo to para parusahan ako, tama na. Tahimik ng buhay ko, Hubert. Ayoko ng problema. Tahimik ka na? At paano naman ako, Althea? Pigil niya ang sarili na mapaiyak. Kahit hindi nito sabihin, nakikita niya ang paghihirap sa mga mata nito. Pero bakit? Para saan ang paghihirap na yon? May nararamdaman pa ba ito para sa kanya? Ngunit kung may pagtingin pa ito sa kanya, hindi sana siya basta tinalikuran nito. Sana ay hindi agad siya hinusgahan nito. You have no idea how much you had hurt me. Hindi mo alam kung anong nangyari sa akin nang malaman ko na ikinasal ka na. Halos sinira mong buhay ko. Sumbat nito sa kanya. Umaatras ito palayo habang umiiling-iling. Ang dami kong plano para sa atin na sinira mo, Althea. Sinira mo lahat. Hindi siya nagsalita. Anong ginagawa ko mali para kalimutan mo ko? Para talikuran mo ko? Para gawin mo to sa akin? Hindi pa rin siya sumagot. Tila lalong nagalit ito. Marahas na hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Sabihin mo sa akin kung anong nagawa ko mali. Kumawala siya mula sa pagkakahawak nito. Diretsyong tiningnan niya ito sa mga mata. Wala kang ginawang mali. Ako ang may kasalanan ng lahat. Hindi ko kinayang maghintay. Mahinang sabi niya. Pero nangako ka noon na maghihintay kahit gaano katagal. Pinanghawakan ko yon. Kapag gumigising ako noon at maiisip kong napakalayo mo sa akin, iniisip ko na lang na naghihintay ka sa pagbabalik ko. Matagal bago siya nagsalita. I'm sorry, pero noong mawala ka, saka lang ako nagising sa katotohanan. Saka ko lang napag-isip-isip ang lahat. Kumunot ang noon nito. Nang umalis ka, saka ko napagtanto na wala ka talaga rito. Itinuro niya ang tapat ng dibdib. What do you mean? Nadala lang ako ng tukso ng mga kaibigan natin. Alam mo, ikaw ang una ko naging nobyo. And I was so excited about that. Akala ko mahal talaga kita. Pero nang mawala ka, saka ko lang natiyak kung ano talagang nararamdaman ko. Are you telling me na hindi mo talaga ako minahal? Hindi siya sumagot. Bagkus ay umukulang upang itago rito ang pamumuo ng mga luha sa kanyang mga mata. Kumuyom ang mga kamay nito. Kapag kuwan ay walang sabi-sabing lumabas ito ng opisina niya at pabagsak na isinara ang pinto. Saka lang siya umiyak nang wala na ito. Nanghihinang napaupo siya. Mahal na mahal kita, Hubert. Kahit kailan na hindi nawala ang pagmamahal na yon. Umiiyak na sambit niya. Han, may problema ka ba? Tanong kay Hubert ni Daniel. Naroon sila sa bahay bakasyunan ng pamilya ni Hubert sa Lopez, Quezon. Mag-isa lamang sanang pupunta roon si Hubert upang mag-isip. Pero dumating si Daniel bago siya makaalis ng bahay nila sa Manila. Wala siyang pagpipilian kundi isama ang nobya dahil tiyak na sasama ang loob nito. Wala, bakit mo naman naitanong yan? Umupo ito sa tabi niya. Inihilig nito ang ulo sa dibdib niya. Tahimik ka kasi palagi these past few days. Lagi ka lang nakatanaw sa malayo at parang laging may malalim na iniisip. Hindi kasi ako sanay na nakikita kang ganyan eh. Hindi agad siya sumagot. Napapansin na rin pala nito ang pananahimik niya. Ganito raw talagang malapit ng ikasal, di ba? Parang wala sa sarili at maraming iniisip. Nagkibit balikat ito. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Masaya ka ba, Hubert? Maya-maya ay tanong nito. What? Nakakunot ang noong tanong niya. Masaya ka ba dahil malapit na tayong ikasal? Napatitig siya rito. Oo naman, ano ba namang klaseng tanong yan?
Matagal na nating plano to, hindi ba? Masaya ako dahil ikaw babaeng makakasama ko habang buhay. Bumuntong hininga ito. Ang laki kasi ng ipinagbago mo mula nang dumating ka rito. Laging malalim ang iniisip mo. Bihira na rin tayo magkasama. Daniel, sinasadya ko talaga yon para naman mamiss mo ko. Pagsisinungaling niya, saka pilit nang umiti. Hubert, sigurado ka na ba talaga sa bagay na to? Handa ka na ba talaga mag-asawa? It's a lifetime commitment at gusto kong maging sigurado muna tayo. Ayokong sa bandang huli pagsisisihan mo to. Seryosong sabi nito. Ano bang sinasabi mo? Sigurado ako sa desisyon ko. Are you sure na ako na talaga ang gusto mo makasama habang buhay? Tanong pa nito. Ano ba yung mga iniisip mo? Kilala mo ko, Daniel. Hindi ako papasok sa isang sitwasyon kung hindi ko talaga ito gusto. Bumuntong hininga ito. Pasensya ka na sa akin. Napaparanoid lang siguro ako kaya kung ano-anong naiisip ko. I want to be with you, Daniel. Aniya upang mapanatag ito. Tinitigan lang siya nito ng ilang sandali bago muling inihilig ang ulo sa kanyang dibdib. Sanang Hubert. Naging tahimik naman siya. Alam niyang malaki na ang pagkukulang niya rito. Ikakasal nga siya rito, ngunit iba ang nilalaman ng puso niya. Matagal na niyang inamin na hanggang ngayon ay hawak pa rin iyon ni Althea. Ilang araw ding walang narinig si Althea mula kay Hubert. Hindi rin niya masyadong naiisip ito dahil abala siya ng mga nagdaang araw. Katatapos lang ng isang kasal na inayos niya at 7 araw mula ngayon ay ang kasal naman ni Daniel at Hubert. Nahiga siya sa kama. Nananakit ang katawan niya dahil sa pagod. Ipipikit na sana niya ang mga mata nang tumunog ang telepono sa bedside table. Dinampot niya iyon. Hello, Althea? Anang nasa kabilang linya. Natigilan siya nang makilala ang boses ni Hubert. What do you want? Tanong niya kapag kuwan. Hindi ba ako nakakaistorbo sa tulog ninyo mag-asawa? Tanong nito. He's not here at hindi pa rin naman ako natutulog. Can I invite you out tonight? Diretsang tanong nito. Hindi agad siya nakasagot. Hubert! Althea, please, ngayon lang. Pagbigyan mo na ako. Pakiusap nito. Gusto na niyang madala sa pakiusap nito pero tumututol ang kanyang isip. Paano kung sa pag-aaway na naman mauwi ang pagkikita nila? Kung iniisip mo na aawayin na naman kita at susumbatan, nagkakamali ka. I promise, hindi na uli mangyayari yun. Anito nang hindi siya sumagot. Huwag na lang Hubert, ayoko na nang... I realize na wala na ring mangyayari kung patuloy kitang susumbatan. Hindi na natin maibabalik ang mga nangyari. Putol nito sa pagsasalita niya. Hinintay lang uli niya magsalita ito. Gusto lang kitang makasama sa huling pagkakataon. Pakiusap nito. Parang piniga ang puso niya sa narinig. Bakit hindi mo siya pagbigyan? Tulad nga ng sabi niya, ito na ang huli. Anang isang bahagi ng isip niya. Bumuntong hininga siya bago nagsalita. Okay. Thank you. Susunduin kita. I'll be there in 30 minutes. Sabi nito bago nawala sa kabilang linya. Kahit pagod ay bumangon siya at muling nagbihis. Nag-ayos lang siya ng konti bago lumabas at tinungo ang gate para doon hintayin si Hubert. Mas mabuting hindi na ito pumasok sa kanilang bahay dahil baka makita pa ito ni Lawrence. Nangangamba siya sa maaaring gawin ng kanyang kapatid. Isa pa, tiyak na magagalit ito sa pagsama niya kay Hubert. Ilang minuto lang na naghintay siya. Maya-maya lang ay dumating na ito. Mabilis na sumakay siya sa kotse nito. Saan mo gustong pumunta? Tanong nito habang bumabiyahe sila. Nagkibit balikat siya. Ikaw nang bahala. Pareho silang naging tahimik pagkatapos niyon. Sa isang comedy bar sa Malate sila humantong. Siguradong mag-e-enjoy tayo rito. Nakangiting sabi nito nang pagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Isang matipid na ngiti lang ang naging tugon niya. Nakaalalay ito sa kanya habang papasok sila sa bar. Iginiya siya nito patungo sa isang mesa. Pagkatapos umorder ay ibinaling niya ang pansin sa 3 gay performers na nasa entablado. Ang totoo ay hindi siya masyadong makapag-concentrate sa pinanonood dahil naiilang siya. Hindi lingid sa kanya ang madalas na pagsulyap ni Hubert sa kanya. Nang bandang huli ay nasanay na rin siya. Hindi na lang niya gaanong pinansin ito. Ni hindi niya na malayang, halos 3 oras na pala silang naroroon. Ngayon ay sabay na silang tumatawa sa ginagawa ng mga gay performers, lalo na ang panilait ng mga ito sa mga guest na nagpipresintang kumanta. Katatapos lang kumanta ng 3 performers,
at naghahanap ang mga ito ng guest na mapapakanta. Natatandaan mo pa ba yung lagi kong kinakanta noon? Pabulong na tanong ni Hubert sa kanya. Nakakunot ang noong umiling siya. Matagal siya nitong tinitigan na tila ba inaaro kung nagsasabi siya ng totoo. Maya-maya ay tumayo ito. Wait here. Eksaktong pagtayo nito ay nagtanong naman ang isa sa mga bakla kung sino ang gustong kumanta. Mabilis na nagtaas ng kamay si Hubert. Over there, meron na humakapalang mukha na nag-volunteer para kumanta. Sige papa, lapit ka na rito sa amin. Sabi ng baklang nakasuot ng orange na sleeveless blouse. Nakangiting lumapit nga si Hubert sa stage. Ay si Mr. Guapo pala yan, Nancy! Kinikilig na sabi naman ng isa pang bakla. Nang makalapit si Hubert ay agad na ikinawit ng baklang naka-orange ang kamay nito sa braso ng binata. I'm Rika and these are my friends, Jennifer and Alexa. Ikaw, anong pangalan mo papa? Hubert. Sagot ng binata. Bagay na bagay. Machong-macho talagang dating. Kanina nung pumasok sila, pansin ko na agad to eh. Ang gwapo talaga mare. Ni Rika sa mga kasama. Feeling mo papatulan ka niyan? Tingnan mo nga yung balat mo, parang sa kalabaw. Hindi kayo bagay no? Umirap naman sabi ni Alexa. Tumaas naman ang isang kilay ni Rika at lalo pang hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ni Hubert. Lalo namang hindi siya bagay sa'yo. Nagtawanan ng mga nanonood. Pangiti-ngiti lang si Hubert. Sinasakyan ng pagbibiruan ng tatlo. Hindi lang ni Jennifer si Hubert palayo kay Rika. Hoy kabayong bakla, wag mo nang pag-ilusyonan to si Papa Hubert. Tingnan mo yung babaeng kasama niya. Ayun no, nagkakandaduling nasa sama ng tingin sa atin. Itinuro siya nito. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Lihim niyang naitanong sa sarili kung masama ba talaga ang pagkakatingin niya sa mga ito. Mabilis naman na bumitaw sa braso ni Hubert si Rika. Nyek, hindi ko napansin na may babae ka palang kasama, Papa Hubert. Sorry, miss. Don't worry. Lalayuan ko ng boyfriend mo. Ikaw kasi hawak ka agad ng hawak. Hindi mo muna inaalam kung may nagmamay-ari na. Ni Alexa sa kasama. Ilang taon na ba kayo ng very pretty na girlfriend mo, Papa Hubert? Napatingin siya kay Hubert. Halos pigil niya ang kanyang hininga habang hinihintay ang sagot nito. She's just a friend. Parang kinurot ang puso niya sa narinig. Automatikong nangilid ang mga luha sa mga mata niya. Talaga? Magkaibigan lang kayo? Di may pag-asa pa pala ako. Ngiting-ngiting sabi ni Rika. Matipid na ngumiti si Hubert. I don't think so. I'm getting married 1 week from now. Iyon na ang pinakamasakit na narinig niya mula rito ng gabing iyon. Mabilis siyang tumayo at nagtungo sa restroom. Kagat ang ibabang labi, tiningnan niya ang sarili sa salamin. Huwag kang iyak, Althea. Bakit sasama ang loob mo? Totoo naman ang sinabi niya, di ba? Wala na kayong relasyon. Hinayaan niya ang sariling umiyak. Nang muli niyang tingnan ang mukha sa salamin, ay sa kanya napuna na namumula na siya. Nakakalimang shot na nga pala siya ng tekila at hindi na niya matandaan kung ilang bote ng beer na ang nainom niya. Natigilan siya nang marinig ang boses ni Hubert. Kumakanta na ito. Natigilan siya nang marinig ang kinakanta nito. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. Napalabas siya ng restroom. Nakita niyang nakatingin ito sa direksyon niya. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Pakiramdam niya ay bibigay ang kanyang mga tuhod kapag nanatili pa siyang nakatayo. Mabilis siyang bumalik sa kanilang mesa. Nakapako pa rin ang mga mata nito sa kanya habang kumakanta ito. Batid niya ang ibig sabihin ng pagkanta nito sa awiting iyon. Ipinapaalala na naman ito ang pangakong binitawan niya bago ito umalis. Tinupad ko ang pangakong yun, Hubert. Ikaw ang hindi tumupad. Ikaw ang nawala ng tiwala sa pagmamahal ko. Ikaw ang nang iwan. Like it? Nakangiting tanong nito nang bumalik na rin ito sa mesa nila. Hindi siya sumagot. Tinawag niya ang waiter at umorder ng 2 pang beer para sa kanila. Namumula ka na. Mukhang naparami ka na ng inom ha. Okay ka pa ba? Nag-aalalang tanong nito. Oo naman. Aniyang pilit ng umiti. Ang totoo ay medyo nahihilo na siya. Pagkaubos mo sa beer na iniinom mo, uuwi na tayo.
Kapag kuwan ay sabi nito, hindi siya sumagot. Gusto na rin naman niyang umuwi. Pagkaubos nga nila sa huling beer ay lumabas na sila ng bar. Nakaalala ito sa kanya hanggang sa makasakay siya sa kotse. Inihinto nito ang sasakyan sa tapat ng gate ng bahay niya. Binuksan naman niya ang kanyang bag upang kunin ang susi ng gate at bahay. Agad siyang naalarma nang hindi niya makapa ang susi sa loob niyon. Oh my God! Nakakunot ang noong tumingin ito sa kanya. What's wrong? May problema ba? I left my keys. Nakalimutan ko yata kanina dahil sa pagmamadali ko. Paano ko makakapasok sa bahay? Hindi akong pwede makita ng mga kasama ko na ganito ang ayos ko. Hindi ito nagsalita. Tila nag-isip. Talagang hilong-hilo na siya at pakiramdam niya ay hindi na niya kaya. Tuluyan na siyang tinalo ng pagod at kalasingan. Napamulat si Althea nang maramdaman niyang parang lumulutang siya sa ere. Pagdilat niya ay mukha ni Hubert ang bumungad sa kanya. Nakalutang nga siya dahil karga-karga siya nito. Nasan tayo? Nahihilo pa ring tanong niya. Dinala kita rito sa unit ko. Sagot nito. Dito ka na muna magpalipas ng gabi. Bukas ka na lang umuwi. Pero, Althea, magpahinga ka na lang dito. Maagap na sabi nito. Wala na nga siyang nagawa. Bukod sa nahihilo siya, ay alam niyang malabo talagang makauwi pa siya. Kapag inihatid uli siya nito sa bahay, kailangan niyang gisingin ang mga kasambahay niya. Malalaman ni Lawrence na si Hubert ang kasama niya. Kapag sinabi naman niya kay Hubert na uuwi siyang mag-isa, tiyak na hindi ito papayag. Marahang ibinaba siya nito sa kama. Magpahinga ka na, mag-iinit lang ako ng tubig. Pagkatapos siyang kumutan ay lumabas na ito ng silid. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa lang siyang nakakaidlip nang muli siyang magising. Naramdaman kasi niyang may mainit na bagay na nasa kanyang muka. Namulatan niya si Hubert na pinupunasan siya ng maligamgam na bimpo. Hubert! Paungol na sabi niya. Shh! Matulog ka na uli. Nakatitig lang siya rito habang pinupunasan siya nito sa braso. Nagbalik sa alaala niya ang nangyari noong gabing bago ito umalis, 8 taon na ang nakararaan. I'm sorry. Mahinang sabi niya. Tumingin ito sa kanya. Sorry? Sorry, hindi ko ginustong saktan ka. Hindi ko ginustong umabot sa ganito ang lahat. Dapat sinabi ko na sa iyo ang... Inilagay ni Hubert ang 2 daliri sa ibabaw ng kanyang mga labi. Huwag na nating pag-usapan yun, Althea. Katulad din ng sinabi mo noon, hindi na yun mahalaga. Ang ngayon ang mahalaga. Naghinang ang kanilang mga mata, dahilan upang bumilis ang pintig ng puso niya. Dahan-dahang bumaba ang mukha nito palapit sa kanyang muka. Ilang sandali pa ay magkalapat na ang kanilang mga labi. May isang bahagi na naman sa kanyang utak ang gustong pigilan ang nagaganap, pero mas malakas ang impluwensya ng kanyang puso ng mga sandaling iyon. Ikinawit niya ang mga kamay sa batok nito. Niyakap naman siya nito. Itigil mo na ang kahibangang ito habang kaya mo pa, Althea. May lakas ka pang tanggihan siya. Anang isip niya, ngunit naging bingi ang kanyang puso. Kay tagal niyang hinintay ang pagkakataong iyon, pinangarap na muling makapiling ito. Alam niyang mali ang nangyayari, pero paano niya pipigilin ang sarili? Pumasok sa isip niya si Daniel, ngunit agad din niyang iwinaksi iyon. Ngayong gabing ito lang, gusto ko lang maging maligaya kahit sandali. Pagkatapos nito, tuluyan ko nang kakalimutan si Hubert. Tuluyan na siyang nagpaubaya sa nararamdaman. Kahit sa huling pagkakataon man lang, ay maging maligaya siya sa piling na lalaking pinakamamahal niya. Ilang sandali pa ay tuluyan nang naalis ang mga saplot nila sa katawan. Ramdam niya ang bigat ni Hubert sa ibabaw niya. Patuloy ito sa paghalik sa kanya at buong puso namang tinugon niya iyon. Malaya naglakbay ang mga kamay nila sa kahubaran ng bawat isa. Halos bumaon ang mga daliri niya sa likod nito nang makarating ang kamay nito sa isang kaumbukan ng kanyang dibdib. Althea, anas nito. Bawat haplos nito sa kanyang balat ay nagiiwan ng kakaibang init. Naglandas ang mga labi nito pababa sa kanyang leeg, patungo sa kanyang dibdib. Napasinghap siya nang sakupin ng bibig nito ang kaliwang dibdib niya. Napahigpit ang kapit niya sa una na nahahawakan niya. Naramdaman niya ang isang kamay nito na gumagapang pataas sa pagitan ng kanyang mga hita. Napaigtad siya nang makarating ang kamay nito sa pakay. I want you so much, Althea. Bulong nito sa kanya. Mariing ipinikit niya ang mga mata. I want you more than you want me, Hubert. Muli siyang hinalikan nito sa mga labi. Pakiramdam niya ay matutupok siya sa init na bumabalot sa buong katawan niya. Marahang pinaghiwalay nito ang kanyang mga hita. Muling nagkahinang ang kanilang mga mata.
Kapwa nila binabasa ang damdamin ng bawat isa. Althea. Sambit nito sa pangalan niya bago tuluyang pinag-isa ang kanilang mga katawan. Lalong humigpit ang pagkakayakap niya rito. Hubert. Dahan-dahang kumilos ito sa ibabaw niya. Sandali lang at nasabayan na rin niya ang mga galaw nito. Sabay nilang narating ang sukdulan. Hinagka nito ang tungki ng kanyang ilong bago ito humiga sa tabi niya. Inihilig niya ang ulo sa dibdib nito at may ngiti sa mga labing nakatulog siya. Unang nagising si Althea nang maalala niya ang nangyari sa pagitan nila ni Hubert nang nagdaang gabi ay magkahalong lungkot at saya ang naramdaman niya. Tinitigan niya ang natutulog na binata. Masaya siya dahil kahit paano ay muli niyang nakasama ito. Pero alam niyang pagkatapos niyon ay tuluyan na ring mawawala ito sa kanya. Mahal na mahal kita, Hubert. Salamat sa bagong alaala na babaunin ko sa aking pag-iisa. Naluluhang sabi niya. Tumayo siya at pinulot ang kanyang mga damit sa ibaba ng kama. Tahimik siyang nagbihis. Sinikap niyang wag gumawa ng ingay upang hindi ito magising. Pagkatapos ay naghanap siya ng ballpen at papel na masusulatan. Inilagay niya ang ginawang sulat sa ibabaw ng maliit na mesang naroon. Muli niyang pinagmasdan ang binata. Bye, Hubert. Sana'y maging masaya ka sa piling ni Daniel. Napabalikwas ng bangon si Hubert nang mabatid na wala sa tabi niya si Althea. Lumabas siya ng silid upang hanapan ito, ngunit wala ito sa anumang parte ng bahay. Nang bumalik siya sa silid, ay saka lang niya napansin ang nakatuping papel sa ibabaw ng mesa. Sulat iyon mula rito. Hubert, mali ang nangyari sa atin kagabi. May mga tao tayong lihim na nasaktan dahil doon. Kahit pareho nating ginusto iyon, alam din natin na isang malaking kasalanan yon. Kalimutan na lang natin ang nangyari kagabi at ang nakaraan. Kalimutan mo na ako. Isipin mo na lang si Daniel. Don't do anything that might hurt her. She's a good person and she loves you. Palayain na natin ang isa't isa sa alaala ng kahapon. Best wishes to you and Daniel. Althea. Napaupo siya sa kama. Kapag kuwan ay muling binasa ang sulat. Kung sana ay ganoon kadaling kalimutan ang lahat. Ilang taon ang lumipas ay si Althea pa rin ang nasa kanyang puso. Hindi niya maaaring lokohin ang sarili na hindi na niya mahal ito. Ilang beses na rin niyang tinangkang gawin iyon pero siya rin ang nahihirapan sa huli. Mahal niya ito pero may asawa na ito. At si Daniel, ito ang nakatakdang pakasalan niya. Isinubsob niya ang mukha sa kanyang mga palad. God, tulungan niyo ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Gulong-gulo na ako. Namalaya na lang niyang lumuluha na siya. Bakit umagang-umaga napasugod ka? Tanong ni Clarice nang mapagbuksan nito si Althea. Mula sa unit ni Hubert ay sa bahay ng kaibigan siya tumuloy. Kailangan niyang may makausap. Dire-diretsyong pumasok siya sa loob. Tumuloy siya sa kusina. Nakasunod naman ito sa kanya. San ka ba galing? Tanong nito nang hindi pa rin siya nagsasalita. Nagsalin siya ng malamig na tubig sa baso at ininom iyon. Sa condo unit ni Hubert. Nanlaki ang mga mata nito. What? Hindi siya sumagot. Naupo siya sa harap ng dining table. Naupo rin ito, gulat na gulat pa rin. Ano naman ang ginagawa mo ron? Tanong nito maya-maya. Napalunok siya. Iyaya niya ako lumabas kagabi. At nagkandara pa ka namang sumama sa kanya? Hay, sira ka talaga. Anong nangyari? I got drunk. Inhatid niya ako sa bahay pero nakalimutan ko palang dalhin ang susi ko. Alam mo naman siguro kung anong mangyayari kapag ginising ko si Lawrence para pagbuksan ako ng gate at nakita niyang si Hubert ang kasama ko. Tumaas ang isang kilay nito. Kaya sa unit ng lalaki yun ka nagpunta? Ganun ba? Clarice, saan mo naman ako gustong magpunta? Dito! Pwede ka namang dito tumuloy ah. Inirapan siya nito. Hindi mo man lang ba naisip yon? Saglit siyang nawalan ng kibo dahil may punto ito. Pero halos hindi siya magkagulapay noon. Sabi ko nga nalasing ako kagabi. Umingos ito. Then what? Anong nangyari pagdating ninyo sa unit niya? Hindi agad siya nakasagot. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang pagtatapat dito tungkol sa nangyari sa kanila ni Hubert. Tinitigan siya ni Clarice. Don't tell me na may nangyari sa inyo, ha? Clarice, anong gagawin ko? Talagang kailangan niya ang payo ng isang kaibigan ng mga sandaling iyon. Hindi na kasi niya alam kung ano ang tama. Magulong-magulo ang isip niya sa mga nangyari. Bakit ka kasi pumayag na mangyari yun? Tanong nito. Napatungo siya. Mahal ko siya. Alam mong malapit na siyang ikasal, Althea. Bakit hinayaan mo pa mangyari ang bagay na yon? Hindi ka ba nag-iisip?
Hindi mo na naman ba ginamit yung utak mo? Hindi siya sumagot. Nangingilid na ang kanya mga luha. I bet sinadya yun ni Hubert. Sinadya niyang lasingin ka. Plinano niyang lahat na nangyari sa inyo. Umiling siya. Hindi niya yun magagawa. Kayang-kaya niyong gawin, Althea. Hindi mo ba naisip? He wanted to get even with you. Sa pag-aakala niyang sinadya mo saktan siya kaya gusto naman niyang guluhin ang buhay mo ngayon. Giit nito. Pareho namin yung ginusto. Sa maniwalat ka sa hindi, naramdaman ko na mahal pa rin niya ako. Umiiyak na sabi niya. Pwede ba, Althea? Huwag mo nang paasahin ang sarili mo. Paano kanya mamahalin, Aber? Ang alam niya, niloko mo siya. Siguradong galit lang na nararamdaman niya para sa'yo. Hindi siya kumibo. Patuloy lang siya sa paghikbi. Isa pa, ikakasal na nga siya. Wala ka nang magagawa para pigilin yun. Sabi nito. Unless you're planning to tell him the truth. Mabilis siyang umiling. Hindi ko gagawin yun. Ayoko may masaktang ibang tao dahil lang sa akin. Hindi ko naman ginustong mangyari yun para mabawi ko si Hubert. I just wanted to be happy. Kahit isang gabi lang. Napahagulhol na siya. Niyakap naman siya nito. Ayoko makita kang ganyan, pero ikaw rin na may kasalanan. Kung noon mo pa sana sinabi sa kanya ang totoo, hindi ka magkakaganyan. Hindi ka sana nasasaktan. Kaso pinili mo magpakamartir para sa iba eh. Saan ka nagpunta kagabi, Hubert? Tanong ni Daniel sa kanya. Sinundo niya ito kinahaponan sa bahay nito para mag-dinner, kasama ang buong pamilya niya. Bakit? Ganting tanong niya. Tumawag ako sa cellphone mo pero out of coverage area ka. Ilang beses din ako tumatawag sa unit mo pero hindi mo sinasagot ang telepono. Sabi ni Geraldine hindi ka naman daw umuwi sa inyo sa Bulacan. Saan ka ba nagpunta? Mabilis siya nag-isip ng idadahilan. Nakita kasi kami kagabi ng dalawa kong classmate nung college. Nagkayayaan. Hindi naman ako nakatanggi. Naiwan ko rin yung cellphone ko sa unit ko. Tumangutango ito pero hindi niya alam kung kumbinsido ito sa paliwanag niya. Inalalayan niya ito sa pagsakay sa kotse. May mga hindi pa ba tayo nabibigyan ng invitation? Marami pa kasing sobra. Naisip kong baka may nakalimutan pa tayong bigyan. Anito na bumabiyahe na sila. Napadalhan na natin lahat ng malalapit na kamag-anak at kaibigan natin, di ba? Are you sure? Baka naman may nakakalimutan ka pang bigyan. Saglit siyang nag-isip, saka umiling. Wala na talaga. How about your ex-girlfriend? Bigla niyang natapakan ng preno ng kotse sa sinabi nito. Napatingin siya rito. Nakatingin din ito sa kanya. Nabigyan mo na ba siya ng invitation? A-attend ba siya sa kasal natin? Tanong nito. Hindi ko siya pinadalhan ng invitation. Matipid na sagot niya. Bakit hindi mo siya inimbita? O kaya ang pamilya niya? Sabi mo, close ka naman nun sa pamilya niya. Bakit pa bigla mo naisip ang bagay na yan? Hindi tuloy niya maiwasa mag-isip na may alam na ito na naging nobya niya noon si Althea. Nagkibit balikat ito. Naalala ko lang, hindi mo ba talaga sila iimbitahin? Binuhay na uli niya ang makina ng kotse. Napabuntong hininga na lang siya. Para ano at iimbitahan ko pa sila? Sabi niya pagkalipas ng ilang sandali. Malapit ka nga sa kanila dati, di ba? Han, don't tell me hanggang ngayon na hindi pa rin naaalis ang galit mo sa dati mong nobya. Hindi siya sumagot. May asawa na siya, ikakasal na rin tayo. Bakit hindi pa rin naaalis ang galit mo sa kanya? Bakit hindi mo pa siya magawang patawarin? Pag-uusisa pa rin ito. Hindi pa rin siya nagsalita. Naalala niya ang nangyari sa pagitan nila ni Althea na nagdaang gabi. Kaya ba hindi mo siya magawang patawarin, Nay? Dahil hanggang ngayon ay nasasaktan ka pa rin? Dahil hanggang ngayon ay hindi mo makalimutan ang ginawa niya sa'yo? Kasi nariyan pa rin siya sa… Enough! Malakas na sabi niya. Tumahimik naman ito. Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Matagal ko na nakalimutan ang lahat. Wala na rin ang galit ko sa kanya. Ayoko lang na naroon sila sa kasal ko. Ngayon, ano pa bang gusto mong malaman? Umiling ito. Nalaman ko na ang lahat ng gusto kong malaman. Ngumiti ito. Bilisan mo na, baka naghihintay na sa atin ang mama mo.